fish pen kasi gusto nila maraming isda. Pero kung yan sapat lang yung kulungan, kasi pag walang oxygen, tatakbo ka. Ganun ba yung naging kaso? Tatakbo lang yung isda, naghahanap siya ng oxygen. Ito nakakulong sila. Nakakulong, oo nga. Kaya nakamatay lahat. Kaya umabot ng ganon. Ito naman po sa Pangasinan, na apektado rin ng fish kill, pinaigting na ng mga otoridad ang kanilang pagbabantay sa mga pamilihan para hindi makalusot ang mga double dead na isda. Inikot ng matauhan ng lokal na pamahalaan ng Bolinao ang pamilihan doon para paalalahanan ng matindera na bawal ang pagbibenta ng isdang namatay sa fish kill. At kadalasan pong binibenta ng 15 pesos kada kilo ang mga isdang namatay sa fish kill. 5 truck naman na puno ng bangus ang hindi na pinayagang makaalis ng Bolinao kagabi dahil sa hininalang namatay sa fish kill ang mga isdang laman nito. At naglagay na rin ng checkpoint sa mga lugar palabas ng Anda at Bolinao patungong Dagupan. At tanging ang mga binigyan ng PNP pass at permit ang pinayagang makabiyahe. Patuloy namang napupuno naman ng matay na isda ang hukay sa tambakan ng basura sa Municipal Nursery ng Anda, Pangasinan. Delikado talaga kainin. Delikado. Pero may, di ba, doon sa report ni Maring Susan kagabi, kapag pala nilubog mo yung isda, kung lulutang siya, ibig sabihin, namatay siya sa fish kill. Pero kung lulubog siya, okay yon, safe yon. Tsaka magandang tip din, pagka daw pinindot mo yung isda, tapos hindi na bumalik yung mismong laman, yung pinindot mo. Pinindot mo. Ibig sabihin yun. Basta mabaho, huwag kainin. Huwag lang kumakain pag mabaho. Namumutla din daw yung Kahit ugasan pa. Mahirap na di ba? Okay, sa mga mahilig kumain, magtelebabad pala sa telepono. Kung maaari bawas-bawasan daw yan dahil may bago pong pag-aaral ng World Health Organization o WHO. Yung matagalang paggamit ng cellphone, posible raw magdulot ng cancer. Sa kanilang panibagong analysis, lumabas na may kaugnayan daw ang cellphone calls sa paglaki ng chance na magkaroon ng glioma na isang uri ng brain cancer. Dahil daw ito sa mga tinatawag na radio frequency electromagnetic fields. Parang voltage 5 lang na inilabas ng cellphones. Pero paglilinaw ng WHO, nangangailangan pa rin na masusin ano ba yan? Pag-aaral na naman para matukoy kaugnayan ng cellphone use at sana yung nakumpleto na yung pag-aaral. Bago nila sinabi. Una nang sinabi na kawawa yung mga cellphone owners. Naks. Saka yung mga cellphone manufacturers po, wala daw malinaw na ebidensya para patunayan ito. Base sa mga dati ng pag-aaral, walang reaksyon naman sa bagong pagsuri ng WHO yung mga cellphone manufacturer, tsaka sa atin, yung mga provider, no? Sinasabi nila pag ganyan daw, meron mga lalabas na bagong gamot. Kapag gano'n, Pwede kaya pag naka-earphones ka. Kung text, hindi naman radiation cancer sa kamay. Yung may radiation din hands-free. yun. Yung mga may earphone, para malayo. Speakerphone. RF. Ito naman po, proceed naman po tayo sa ating balik eskwela naman. Napapasayaw naman ako dyan. Nagsagawa ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa ilang eskwelahan naman sa Metro Manila at lumabas na halos 700 paaralan ang may paglabag. Ayun na naman sa Fire Code. Pero ayon po kay BFP NCR Regional Director Chief Superintendent Santiago Laguna, wala naman daw dapat ikabahala ang publiko dahil panay minor violations lamang daw ang naitala at binigyan na raw ng notice to comply ang mga ito. Ayon pa sa BFP, hindi raw sila mag-aatubiling ipasara ang isang paaralan kung sakaling may matinding paglabag sa fire code, gaya na lamang ng kawalan ng fire exit. Dagdag pa ni Laguna, ligtas pa rin daw buksan ang mga naturang paaralan sa darating na pasukan, pero hinahabol pa rin daw nilang maging compliant ang mga ito pagdating naman sa Lunes. Tingnan mo yan, tatagal yung mga eskwelahan na yan, no? Ayaw nila nalalaman na may mga paglabag. Dapat kasi every month na, gawing monthly ang inspection. Samantala, ito isang surprise inspection ang isinagawa naman ng Manila Health and Sanitary Office kasama ilang doktor at mga opisyal ng mga universidad. Naku, ito sa mga kainan sa University Belt at agad nilang napansin ang ilang paglabag sa mga kainan. Bukod po sa mga sira-sirang pasilidad at maruming mga kusina, wala ring takip ang mga basurahan, nakatabi lang ng mga pagkain. At agad ring napansing may mga alagang aso sa loob ng kainan. Bukod pa sa walang health permit, wala ring lisensyang ilang kainan para magnegosyo at nang kausapin ng mga may-ari ng mga kainan na pagbunto na ng galit ang mga health inspector at maging ang media. Sa huli, binigyan ng closure order ang mga ito
Batay sa Section 10 ng Commission on Higher Education, obligasyon din ng mga pamunuan ng mga paaralan na tiyaking malinis at ligtas ang mga kainan sa loob at labas ng campus. Sinilip din ng Manila City Administrator's Office ang mga dormitory at ilang boarding houses at agad hinanap ang mga building permit at tiniyak ang mga sanitary at business permit. Maging ang fire inspection certificate, hinanap din at sinuri rin ang mga fire exit at emergency lights, maging ang mga kwarto. May ilan po na pumasa pero meron din namang bumagsak sa inspeksyon. At ang mga walang permit, inirekomendang ipasara. Pag marumi rin paligid, hindi rin ako makain eh. Ang payo, pag wala kayong nakitang gripo, o yung tuloy-tuloy na agos ng tubig, huwag kayong kumain. Bakit? Dahil Iba yung mga it's been- lubog-lubog lang yun. Pag hinugas yung Marumi pinggan. yun. Pero Kailangan may gripo. parang mangha, ano? Dito lang sa Pilipinas ata yung nagagalit pa dahil sila na yung may Oo, kasalanan. dahil sila ang kinunan ng walang pasabi. Oo. Defensive Kung sa ibang mechanism bansa nila yun. yan. Ay, nako. Bakit ba? Sabi ng mga hinuli. Dumating na po si Pangulong Noynoy Aquino sa Brunei kahapon para sa kanyang 2-day visit doon para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa sa Southeast Asia. Matapos siyang bigyan ng arrival honors, agad na nagkaroon ng closed-door meeting sa pagitan nila ni Sultan Hajj Hassanal Bolkiah. Ang misyon ni Pinoy, akitin ang mga negosyante doon at humingi ng tulong sa Brunei ukol sa paggamit ng natural gas deposits. Ang ekonomiya ng Brunei ang isa sa may pinakamataas sa per capita income sa buong mundo dahil sa pag-export nila ng crudo at natural gas. Samantala, naka-schedule ring bumisita si Pinoy sa isang branch ng isang Filipino fast food chain doon. Lakas talaga niyan. At sa Filipino community ng Brunei. Pupunta rin daw siya sa Royal Regalia at sa pinakamalaking mosque sa Brunei. Wala kang mahihikayat na investor, Pangulo. Huwag kang magalit. Wala kang mahihikayat. Dahil dito nanggigipit siya ng mga pribadong kumpanya eh. Pagduda na, uy, di ba, ngayon puro review kontrata eh. Pagduda na, uy, parang ha, may kinalaman dito ang dating Pangulo. Ayun. So, haharangin na Gigipitin na yung at papalitan ng mga bagong crony, yung naku, wala kang mahihikayat. Di ba? Okay, narito na sa iba pang mahalagang impormasyon, sina Suzy, Len at Edu. Salamat, Igan. Mga kapuso, 66 na rehistradong produkto mula sa Taiwan nagpositibo sa kemikal na tinatawag na DEHP. Nakasaad sa website ng Food and Drugs Administration ang inisyal na listahan ng mga produktong may kemikal na posibleng magdulot ng problema sa reproductive organs at kidney ng isang tao. Pero posible pa raw itong madagdagan habang hindi pa tapos ang sinasagawang translation ng lahat ng produktong kontaminado. Payo pa rin ng FDA, iwasan muna ang pagbili ng mga pagkain at inuming inangkat mula sa Taiwan. Kabilang rito ang sports drinks, fruit juices, jellies, jams, soft drinks, beverage, tsaa at yogurt. Ito naman, mass resignation ng ramp controller sa NAIA. Pinangaambahan ng na makakabala sa operasyon ng mga terminal dito. Simula kasi noong nakaraang buwan, umabot na sa 12 ramp controllers ang nag-resign sa kanilang trabaho. 8 nagbitiw mula sa NAIA Terminal 3, 2 sa NAIA 2, at tig-1 sa Old Domestic Airport at NAIA 1. At posible pa raw ito madagdagan. Sila ang mga tauhang nagtuturo sa mga aeroplano kung saan ito magtutungo para gumarahe matapos lumapag. Madalas na reklamo ng mga ramp controller ang mababa nilang sweldo na 13,000 pesos kada buwan at kawalan ng benepisyo. Kaya naman naghahanap ang mga ito ng ibang malilipatan. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Angel Honrado, posible raw na nagkasabay-sabay ang pagbibitiw ng ramp controllers dahil sa pagbalik nila sa dati nilang kumpanya kung saan mas mataas ang kanilang sahod. 39 na dating ramp controllers na lamang ang natira. Ngunit sapat pa ito raw para sa operasyon ng NAIA. Sa kasalukuyan, may 4 na bagong